hulihin ng Diyos. Pero na sinabi ng Panginoon, ibigay mo na para sa Diyos at para sa Diyos. At ibigay mo ang para kay Sisa at para kay Sisa. Tama ba? So simple lang yung gusto mangyari ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kilalanin mo ang Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo ang Diyos sa bawat bagay na nagkakaroon ka, mga bagay na yung pagkukulang ka, mga bagay na natatanggap mo, alalahanin mo ang Diyos. Tama ba? Kasi hindi mo malalaman, maaaring sa palagay natin, may mga magandang bagay na darating sa atin, ano? So maaaring hindi natin matanong sa Diyos yung mga bagay na pinili natin, pero tandaan mo mga kapatid, dahil sa mga bagay na yun, pwede tayong madapa, pwede kang malayo sa Diyos. Basahin ulit natin, ano? Dito naman tayo sa verse. Sabi niyan, verse 9. And he took him from Jerusalem, and set him on the, sabi niyan, pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down. Sabi niyan, from here, for it is written, sinabi ng demonyo, ito'y nasusulat, he will command his angels concerning you to guard you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against the stone. And Jesus answered him, it is said, you shall not put the Lord your God to the test. And when the devil had ended every temptation, he departed from him until, sabi diyan, an opportune time. Tatlong bagay yung ginawa ng demonyo upang itempt ng Panginoon. Number 1, pagkagutom, hunger. Tama? Pangalawa, kayamanan, authority. At pangatlo, ano sinabi niya? Sige nga, magpakasabi diyan, tumalon ka nga rito. Yan ang sinabi niya, number 3, life. Ano pong life? Death. Tama? John 10:10, anong sinabi? For the enemy's plan is only to kill, to steal, to and to destroy. destroy. Tatlong bagay lang din. Tatlong bagay lang naman ang may hawak ang demonyo sa iyo eh. Number 1, yung mga bagay na hindi mo naaalis, kinaaliwan mo, may nagugutuman mo. Na umaga pa lang, hindi mo na matanggal sa'yo. Tama ba? Baka nga mamaya, pagkagising mo pa lang, Facebook na kagad ang pinuntahan mo, yung messenger na agad yung binasa mo, hindi mo na kapagpasalamat sa Diyos. Tama? Baka linggo pa lang, nakasit na yung inuman. Tama ba? Kasi linggo ngayon eh. Tama ba? Marami mag-iinom ngayon. Baka linggo pa lang, nakasit na yung labahin mo. Tama? Hindi mo naalala ang Diyos. Mga bagay natin, kaya nga sabi dyan, kung paiikutin natin ang sinabi ng Panginoon dyan, ano? Ito yung mga usual na natin ginagawa naman eh. Sa mga bagay na kinasasanayan natin. Mga habits na hindi natin natatanggal, hunger. So, saan ka ba nagugutom? Ulitin natin yung tanong. Ano mga bagay yung nagugutoman mo at kinaaliwan? Pangalawa, anong sinabi dyan ng demonyo? Authority, kayamanan. So hindi naman masama na tayo ay magtrabaho, gumawa. Hindi masama yan. Dahil kailangan natin yan. All our basic necessities, kailangan natin yan. Tandaan mo, hindi naman yan. Tawag doon, hindi naman inaalis ng Diyos sa iyo yan. Tama? Pero lahat ng bagay, dumarating sa atin na dapat natin itanong sa Panginoon. Baka mamaya kasi, ino-operan ka lang, pumunta ka doon kasi number 1, may mataas na value ang kita. Pangalawa, hindi ka na mahihirapan. Pangatlo, maaaring ma-promote ka. Maaaring ganun. Tama, no? Pero tandaan mo to, kapag ka hindi naman sinabi ng Diyos, at kapag ka hindi mo narinig sa bibig ng Diyos, kaya nga sabi dyan, dapat ka mamuhay ayon sa sinasabi ng Diyos. Amen. Sa bawat bagay at bawat salitang binibitiwan ng Panginoon sa iyo, dapat doon ka na mabuhay. Kapag ka wala kang narinig, kapag ka hindi mo nasabi yan, kapag ka hindi mo sinabi ng Diyos sa iyo, huwag mong gawin. Tandaan mo, maaaring sabihin sa inyo, limang tao, baliw kayo, paano yung naririnig ng Diyos? Tama? Hindi kasi nila alam, kasi nga, sila mismo, hindi nila naririnig ang Diyos. Tama ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, never hearing but never understanding, never seeing but never perceiving. Tama ba? Nakikainig pero hindi naiintindihan, nakakakita pero para namang bulag. Tama ba? So yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, na maging malinaw tayo mga kapatid, baka mamaya kasi sabi nga,
We are in the battleground of the temptation. Nasa battleground ka ng temptation, baka hindi mo alam. Kaya nga, naging dalawang series ito kasi nga, pinapaalala ng Panginoon, saan ka ba dapat managumpay? Ano ba dapat yung pagtagumpayan mo? Bilang isang Kristiyano, nagagawa mo po ba yung mga bagay na number one, ginawa ng Panginoon? Kaya ngayon, ang tinatanong ko palagi, nakakapag-fasting pa ba tayo? Kasi fasting is biblical, tandaan mo, ano? Fasting is biblical. Hindi lamang yan dun sa mga ano. Tama? Biblical yan. Tama ba? Mismo nga Diyos, ginawa yan eh. 40 days and 40 nights. Pero tayo hindi natin magawa. Papasting ka pa lang, maaari ko mga 2 oras, nahihilo ka na. Tama, nahihilo na ako sa grupo. Tama ba? So ginawa ng Panginoon yan. Pinakitaan tayo ng Panginoon kung paano natin dapat gawin. Kailangan nating sundan. Hindi natin mapeperfecto, maaaring manghina ka sa mga bagay ni Pagtandaan mo. Una pagtagumpayan ng Panginoon. Sa Kanya ka hihingi ng alalay. Panginoon, hindi ko kaya eh. Pero dahil Panginoon, nais kong i-offer sa iyo, i-alay sa iyo, Panginoon, pagtagumpayan mo luwa. Hindi mo basta maaalis yung mga bagay na naging habit mo, tandaan mo yan. Mahirap alisin yung mga bagay na kinasanayan mo. Yung mga bagay na nakaset sa iyo sa araw-araw, mahirap alisin yun. Tandaan mo yan. Hindi basta-basta yan. Hindi mo basta mapagtatagumpayan unless na isugo mo sa Diyos. Unless na ialam mo ang Diyos na kumilos sa iyo. Tandaan mo, no? Yung pag-iinom, hindi madaling maalis yan. Tandaan mo yan. Yung paninigarilyo, hindi madaling maalis yan. Tama, kahit anong banggit at sabihin mo sa mga kasama mo, lalo na sa mga kaibigan mo, lalo na sa mga kasama sa bahay, hindi nila basta maaalis yan unless na sila mismo isuko nila sa Diyos yung bagay na yun. Kasi bakit po, kahit mabanggit mo yan, kahit marinig nila yan, kapag ka umabot na naman sa point na naadlong ka na naman sa battleground of temptation, inaya ka na naman, inakit ka na naman, babalik ka rin eh. Tama? Unless na iala mo, Panginoon, nandito na naman ako sa sitwasyon ito. Hindi ko kaya mapagtagumpayan ito unless, Panginoon, manguna ka sa akin. Kaya ano mangyayari? Niyayaya ka, hindi. May gawain ka biron eh. Sasabihin sa'yo ng mga kasama mo dyan, parang ang corny mo na ngayon. Wala ka na sa uso. Ano wala ka na sa uso? Hindi ka na in sa amin. Okay lang na hindi ka maging in ka naman sa Diyos. Amen. Tama? In ka naman sa Diyos. Kasi pag namatay ka, hindi mo naman kasama yung barkada mo sa langit eh. Alas makakilala rin sila sa Diyos. Tama? Magkakasama-sama kayo sa impyerno. Bakit? Pag hindi ka nagbago. Tama? Totoo hindi? Totoo, ano? At kung may ugali naman tayo hindi maganda, na hindi pa rin natin natatanggal, ganun din yun. Kaya nga dapat matuto tayo. Kaya nga Panginoon dyan mismo nagpakumbaba. Sinuko niya yung kanyang katawan, physical na laman, para na sa gayon ang manguna sa kanya, ang banal na spirito. Mangunguna ang banal na spirito sa iyo kapag ka sinusuko mo ang katawan mo sa Panginoon. Araw-araw. Umaga pa lang, sinuko mo na. Panginoon, ikaw na po manguna sa akin. Huwag mo kong hayaan ang laman ko, ang siyang manguna sa akin, sapagkat kapag ka ang laman ang mangunguna sa iyo, pipiliin mo ay suklinin ang laman. Kaya nga, sinabi ng Panginoon na sino mang nabubuhay sa Espiritu, ay sa Espiritu nga, at ang sa laman, ay sa laman nga. Tama ba? Kaya ano dapat mong piliin? Yung mabuhay ka sa Espiritu. Tama? Lalo na ngayon, ang init ngayon. Dami ngayon na heat stroke. Dami ngayon namamatay. Tama po ba? Kaya alalahanin natin mga kapatid, hindi lamang dito matatapos ang ating buhay. Meron ka pa laging pag-uumpisahan mo, mababalik ka sa Diyos. Pangalawa, sinabi rito ng demonyo, ino-opera ng Panginoon ng kayamanan. Hindi niya nakita ng demonyo dahil ino-opera niya ay yung may-ari mismo. Tama, ano? Hindi napansin ng demonyo. Alam ng demonyo na ang Diyos mismo ang may-ari, sapagkat sabi nga niya rito sa verse 7, for it is written, alam niya yung nasusulat. Tandaan mo, alam ng demonyo ang nasusulat. Alam ng demonyo ang scripture. Alam ng demonyo ang Biblia. Kaya nga yan din ang ginagamit ng demonyo para maraming maligaw. Tama? Pansinin mo mga kapatid, maraming naliligaw ngayon base sa mali nilang paniniwala, base sa mali pananampalataya. Bakit ginagamit ng demonyo eh?
Anong sabi ng Panginoon niya? Basta mo ba sa Diyos, kahit anumang ginawa ng tao, anumang imahe, mula sa langit, mula sa lupa, o mula man sa dagat. Huwag kayong sasamba. Pero anong ginawa ng demonyo? Finish ng demonyo, gumawa ng imahe. Bakit? Para maalala namin ng Diyos. Hindi mo kailangan maalala ang Diyos ko sa imahe. Ang sabi ng Panginoon, remember me in all of this. Ibig sabihin ng Panginoon, remember me in all of this. Alalahanin natin siya. Doon sa mga bagay na kanyang ginawa para sa atin. Yung pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, benepisyo natin yun. Natanggap mo yung biyaya noon para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ka ng kaligtasan. Maligtas tayo. Ayaw mo ba noon? Kung magkaroon ka ng kaligtasan, naligtas ka ng Panginoon, na sa lahat ng kasalanan ng ating ginawa, tayo inatubos na hindi naman natin kayang pagbayaran. Tama? Ano ba sinabi diyan ng demonyo, ano? Sige nga, kung ikaw nga talaga ang Diyos, kaya ano, tumalong ka rito. Sapagkat hindi hayaan at nasusulat, sabi diyan, na hindi hayaan ng Panginoon, mga anghel ng Panginoon, na ikaw ay masugatan ng lamang. Tama? Tama, ano? Ang last resort ng demonyo ay patayin kapag hindi ka na kaya. Tama, no? Yan ang last resort ng demonyo. Kaya kapag ka na-depress, kapag ka na-stress, ano yung pangkaraniwang ginagawa palagi? Nakakaisip na magpakamatay. Nakakaisip na gumawa ng bagay na hindi tama. Tama yung kamatayan niyan, hindi lamang sa pisikal, maging sa spiritual. Ang sabi ng Romans, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Sa bawat pagkakamali, pagkakasala, tayo ay namapatay. Hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi lalo na sa ating espiritu. Kaya tandaan mo ito, mga kapatid, every time ay kayo nagkakamali, every time ay kayo gumagawa ng kasalanan, ay kayo napapalik sa pagkakasala, namamatay kang muli. Kaya nga sinabi ng Panginoon, carry your cross every day. Dalhin mo yung cross ng Kalbaryo araw-araw. Tama? Sabi ng Panginoon sa atin, be dead in sin, but alive in Christ. Mamatay ka sa kasalanan, pero buhay ka sa Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Tama? Ano ibig sabihin nung mamatay ka sa kasalanan? Na kahit na nandyan yung temptasyon sa iyo, eh hindi mo na kayang kunin dahil lalong pagkakamali, pagkakasala yun. Na kahit na sabihin natin, marami nagsabi niya, nag-aalok sa iyo, ng mga bagay na magkakasala ka, kaya mo nang sabihin, hindi, kaya mo nang tumanggi. Bakit? Dahil alam mo na ang biyaya ng Panginoon sa iyo ay buhay. Amen. Tama? Na gusto ng Panginoon sa iyo, mabuhay ka. Magkaroon ka ng magpalang ganap, galing sa Kanya, yan ang gusto ng Diyos. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba nun? Biyaya ganap ang gusto ng Panginoon, buhay na ganap. Maaaring sa iba nga na nakakakinig ng salita ng Panginoon, tama, ay maaaring hindi pa nila ito naiintindihan. Tama? Maaaring sa iba na sasabihin sa iyo, born again ka po lang, hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin. Pero ang pinopromote ng Panginoon dito yung kanyang kaharian at buhay na walang hanggan ibibigay sa iyo. Tama, hindi pa tungkol dun sa religiyon, hindi pa tungkol sa kung ano pa man, kundi alam mo dapat na bawat bagay ay may katapusan. Tama? Lahat tayo sasapit ko sa sinasabi nating kamatayan. At kapag tayo nandun na, ano ba yung magiging kaharap mo sa susunod na yon? Ano yung pangalawang ito na dapat mong matanggap? At kapag kaharap pa sa Diyos, ano sasabihin mo? Tama? Kaya nga napakabuti ng Panginoon na maski yung taong magnanakaw, nakalapit ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, hindi naman namatay ng church, hindi naman ng prayer meeting. Tama? Hindi naman siya nag-worship ng matagal. Pero ano natanggap niya? Biyaya ng buhay. Sapagkat sinabi niya, Panginoon, lalaanin mo po ako. Pag nakarating ka na po doon, ano sabi ng Panginoon na hindi? Isasama kita sa aking praise. Tama? Yan ang sinabi ng Panginoon. Kung gano'n po ba, brother, kahit hindi po ako mag-church, hindi gano'n. Ang mismo nga Panginoon, nasa church eh. Tama? Pumupunta sa sinagoga, nagtuturo, nag-aaral. Tama? Yung moment na yun, nung mamatay, yung magnanakaw sa katabi niya, nandun na yun sa bingit ng kamatayan, wala ka pa naman doon. Tama ba?
Wala na siyang pamimilian doon, kundi na doon ang Panginoon mismo, ino-over na ng Panginoon yung kaligtasan. Tinanggap niya na eh. Tama? Kaya nga pagpunta niya sa langit at tinatanong sa kanya, paano ka nakarating dito? Ano yung katibayan mo na ikaw ay dapat para dito? Ang tanging sagot niya, yung taong namatay sa krus ng Kalbaryo, kalapit ko. Sabi niya, kasama ko dito eh. Tama? Wala naman siya kundi ang Panginoon lang mismo eh. Tama? Kaya mabuti ang Panginoon, kapatid, na ibinibigay sa ating pagpapala at biyaya na kailangan natin matanggap. At siya na yung buhay na walang hanggan. Kung hindi ka pa naniniwala ngayon, abay, mas mabuti kasi katulad na lang tayo nung magnanakaw na yun, na sa moment na namatay siya, tinanggap ang Diyos. Tama? Kasi baka mamaya maligaw ka pa, mawala ka pa sa landas. Paano natin ang magkakabubayan? Balik tayo yung ating battleground, yung temptation. May tatlong bagay na pinakita ang Panginoon dyan. Ano po yung tatlong bagay na pinakita ng Panginoon? Number one, you must be rooted in His Word. Hindi ba, no? Sapagkat ang binanggit ng Panginoon yan, hindi lamang sa tinapay ang bubuhay ang tao. Kailangan mo yung basic necessities, tama? Kailangan mo kumain, kailangan mo trabaho, kailangan mo mabuhay, tama? Pero sabi diyan, hindi lamang sa tinapay ng bubuhay ang tao, Matthew chapter 4, verse 4. Lagi itong matatandaan ng mga bata. Tama? At ang sabi diyan, kung di sa bawat salita ng Panginoon na namumutawi sa Kanya lagi, be rooted in God's Word. Kailangan nakaangkla, nakaugat ka sa salita ng Panginoon. At every time that you are in the first step of battle, datong ka pa lang sa unang yugto ng pakikipaglaban sa wilderness, sa battle ng temptation, bubuklatin mo na agad yung salita ng Panginoon. Ito sinabi ng Diyos. Tama? Tama ba? Ano sabi ng Biblia? In my weakness. At yan, kung saan kami hina, ang Diyos ang nagiging kalakasan mo. Ibig sabihin, ang Diyos ang dapat ang maging source mo. Every time that you are in the battle of temptation, the first round pa lang yun. Second round ng tentasyon, mga bagay na na-achieve mo, mga bagay na nakukuha mo, mga bagay na maaaring, sabi nga, maaaring may promotion, maaaring may magandang trabaho, may magandang negosyo. Bago ka tumapak doon, tama? Bago mo tapakan yung mga bagay na sabi diyan, do not put the Lord your God to the test. Ulitin natin na sinabi ng Panginoon, do not put the Lord your God to the test. Huwag mong hayaan na lagi ka na lang nakikipag, ano dyan. Tinetest mo ang Panginoon kung ang Panginoon ba'y patient sa'yo. Kaya pabalik-balik ka sa kasalanan. Kaya ba hindi ka nagtatanong sa Diyos? Tama? Kaya ba may sarili tayong desisyon na palagi pagka gusto natin, hindi tayo nagtatanong sa Diyos. Tama, ano? So tanongin natin ng Panginoon, do not put the Lord your God to the test. Huwag mo i-test yung Diyos sa buhay mo. Tama? So kaya i-test mo palagi ang Panginoon. Panginoon, patawad. Amen. Nandun ka na naman. Tama, Panginoon, pasensya, nagkamali. Nandun ka na naman. Baka hindi po na tama yung ginawa ko, nandun ka na naman. Ano nangyayari? Tinetest mo palagi ang Panginoon eh. Tama, huwag puti na lang. Kaya sabi diyan, bukas pa yung mercy seat ng Panginoon. Hindi pa rin tayo namamatay. Dati, sa panahon pag nagkasala ka sa Diyos, patay ka. Kailangan kang patuwid. Kapag tinetest mo ang Panginoon. Kapag narinig ng maraming tao na tinutya mo ang Panginoon, patay ka. Tama ba? Ngayon, may pag-asa ka pa. Dahil sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa Panginoong Jesus. Anong pangatlong resort ng demonyo kapag hindi niya kaya? Babanggitin sa'yo ng demonyo, sige na. Wala ka naman ng pag-asa. Tama? Kita mo lahat ng ginagawa mo sa blay, babanggitin sa'yo ng demonyo yan, makamatay ka na lang. Puno ka na ng problema ngayon. Kaya stress ka. Yung isip mo kung saan naglalaro. Tama? Puno ng problema, hindi mo ng asawa. Tama ba? Nagkaroon ng ibang pamilya, yung mga anak, yung mga sakit, ang daming bayarin. Tama? Anong gagawin sa'yo ng demonyo? Mamatay ka na lang. Tama? Hindi mo kaya yan. Tama ba? Pero ano sinabi ng, ano dapat mong gawin mga kapatid sa pangatlong ngayon kapag nandun ka na? Worship the Lord your God. Wala akong ibang dapat ulit sa Panginoon. Every moment, every time na nandun ka doon sa pangatlong stage ng temptation.
ang lagi mong babalikan, at ang lagi mong isipin ay magpuri, magpasalamat sa Panginoon sa anumang merong kang ibinigay ng Diyos. Mahal, dumadaan ka sa pagsubok na yun na mabigat. Hindi natin kaya. Pero sinabi ng Panginoon diyan, wala kang ibang dapat sambahin, kundi ang Panginoon mo lang. Amen. Tama? Siyang may likha, ang may bigay ng lahat sa ating lumikha ng langit at lupa, at iniimbitahan ka ng Panginoon. Tama? Iniimbitahan ka ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa atin, ito, alam mo itong Luke chapter 4 na to, hindi ko sinabi mas maganda yung version niya dun sa ano, pero diyan sabi diyan, sa kahulihan, nung hindi niya mapagtagumpayan, at hindi niya kayang kutsain ng Panginoon, hindi niya kayang i-test. Ang sabi niya, nilok ko na fortune time, naghahanap uli siya ng panibagong pagkakataon para itin ng Panginoon. Naghahanap uli siya ng panibagong lakas, o panibagong, sabi niya, panibagong araw. Kaya tandaan mo ito kapatid, kapag ka nagtagumpay ka dun sa mga temptasyon na yun, hindi ibig sabihin tapos na yun. The devil always look for an fortune time. Laging naghahanap ng panibagong araw ang demonyo para sa iyo. Kaya araw-araw dapat lagi kang may sinisimulan sa Diyos. Tama? Dapat lagi kang may sinisimulang bago sa Panginoon. Panginoon, kapag tagumpayan, salamat po, Panginoon. Panginoon, kapag darating na hindi ko po kaya, lahat ng bagay na darating, Panginoon, sinusuko sa iyo. Kaya ko man o hindi, Panginoon, sinusuko ko sa iyo. Amen. Tama ba? Because the devil will always look for the fortune time. Baka hindi mo nakikita. Baka alam mo, nakapasa ka na dun sa test. Tama, napagtagumpayan mo yung una, paano yung pangalawa? Paano yung pangatlo? Paano yung pangapat? Babalik ka pa rin dun sa tatlong stage na ginawa ng Panginoon. Number 1, ulitin ko, be rooted in God's Word. Number 2, ano po yun? Do not put the Lord your God to the test. Huwag kang pabalik-balik doon sa pagkakamali. Huwag kang pabalik-balik sa kasalanan. Pag alam mo na, doon ka na, umalis ka na, say no. Aba, say enough. At pangatlo, sabi diyan, ano po yung pangatlo? Sinabi diyan, ano? Worship only the Lord your God. Wala kang ibang dapat purihin, wala kang ibang dapat sambahin kundi ang ating Panginoon. Amen. Mabuti ang Diyos sa atin, tama? At yung narinig ko yung tatlong bagay na yun, tatlong bagay lang din naman ang gamit ng demonyo sa iyo, ulit at uulitin lang niya, wala namang bago doon. Tama? Kung saan ka nagkamali, doon ka ulit matalo pa. Tama? Kung ano yung pinahihiligan mo, yung palagi ang mabalik sa iyo. Tama? Kung nakapagtagumpayan mo yung pag-iinom lang ng din ang iaalok niya sa iyo, wala namang iba eh. Babaguhin lang niya yung flavor at style. Tama? Kung napagtagumpayan mo yung mga bagay sa ugali, ibabalik ka ng demonyo doon sa ugali niyo. Tama? Kung ang problema ay ganun pa rin, pagtakin mo, babalik ulit yung problema na yan. Kasi yan ang kayang gamitin ng demonyo. Tama? Yan lamang ang kayang gamitin ng demonyo sa iyo bilang taktika. Tama? Ulitin ko ano? Yan tatlong bagay na yan kayang gamitin sa iyo ng demonyo. Biro mo, kung yung test na yan ay ine-over niya, ulitin ko mga kapatid, ano? Kung yung test na yan ay i-test niya sa Panginoong Jesus, bakit hindi sa iyo? Bakit hindi sa'yo gagamitin? Tama? Bakit hindi kaya gamitin sa'yo ng demonyo kung mismo ang Panginoon na may likha ng langit at lupa, pinagdaanan niya yung test na yun? Bakit hindi ka dadaan doon? Tama? Dadaan ka doon. At pantapin mo, sabi ko nga, gagamitin lagi ng demonyo sa'yo yung same na pamamaraan na yan. Tama? At dahil narinig mo ito ngayon kapatid, maganda ka mamaya, dadalhin ka niyo doon. Tama? Tanda mo, sabi nga niyan, the Lord has full of the Holy Spirit during those times. But there was also the Spirit that brings God to the wilderness. Merong isang Espiritu na nagdala sa Panginoon mo. Tandaan mo, no? Pero kung ikaw, hindi ka nakapuno ng banal na Espiritu, hindi mo pa inahanda yung sarili mo, palagay mo hindi ka naitetest ng demonyo. Bakit po? Kaya sasabihin sa inyo, demonyo, hindi na ka naganda yan, pag-ahandaan mo ba yan? Tama? Kakampi na natin yan. Tama ba? Ulitin natin, ano? Kung ang Panginoon mismo inanda niya yung sarili niya, dahil namin test darating, tayo mga Kristiyano nag-iili naghahanda, ayabang pa natin, nag-church naman ako, nag-worship naman ako, tama? Nagpapasa naman ako ng Biblia, tama? Pero nakalimutan mo pala kasi yung Espiritu mo.
Tama, baka mamaya, nakala mo nagbabasa ka ng Biblia lang. Hindi mo naman nauunawa, hindi mo hiningi revelation sa Panginoon. Nag-worship ka, baka wala yung puso mo sa Panginoon. Tama? Nagpe-pray ka nga, baka mamaya iba yung pinag-pray mo. Hindi galing sa Diyos. Tama ba? So, ibig sabihin mga kapatid, kung nais talaga natin mapagtagumpayan yun, ang pagandaan mo muna, ay mapuno ka ng banal na spirito ng Diyos. Uulitin ko, na mapuno ka ng banal na spirito ng Diyos. Kasi kung hindi ka mapupuno, wala nang i-test sa atin. Tama? Hindi ka na kailangang i-test. Tanda mo to, kung ikaw ay born again, sinabi mo born again ka, pero katulad lang din naman ng iba yung ginagawa mo, pareho kayo nag-iinom, pareho kayo naninigarilyo, tama? Pareho kayo nasusugal. Ano pinagkaiba mo sa kanya? Eh magkumpare kayo eh. Tama? Kaya marami ko naririnig, ay, born again din ako. Tama? Maraming ganun na nagsasabi, lalo na pagdating na ikaw ay, wow, nakilala ka na ng born again. Born again din ako, pero nag-iinom. Naninigarilyo. Hindi tayo nag-judge, ano? Wala tayong inuusgahan. Pero yun yung ano, pare-pareho sila. Tama? Yung pagiging born again doon. Kaya nga ang pagiging born again, pagiging Kristiyano, binago ka ng Diyos. You are totally changed. Binago ka ng Diyos. Pero kung binabalikan pa rin natin yung ating mga dating gawa, eh ikaw sinabi mong born again ka, pero kung mabalik ka ron, kapatid, hindi ka born again. Ano po yung tawag sa akin? Tama? Palagay niyo ang tawag sa kanila. Ano tawag? Wrong again. Tama? Hindi ka born again, wrong again ka. Wrong again. Bakit po? Bakit po ako wrong again? Eh ginagawa ng iba eh. Ano pinagkaiba mo? Tama? So wala nang pagtatagumpayan doon ano? Kung hindi mo hayaan na mabago kung ano gustong baguhin ng Diyos. Ulitin ko, hindi mo kaya baguhin ang sarili mo dahil hindi mo talaga kaya, tingin mo sa Panginoon. Ialay mo sa Diyos, hayaan mo ang Diyos ang kumilos at may mababago sa atin. Tama ba? So I hope and I pray na may natandaan kayo dun sa pinag-usapan natin. In 2 series na pinag-usapan natin is regarding overcoming temptation and the battleground of temptation. Tama po ba? You need to be full of the Spirit. Kailangan mapuno ka ng banal na Spirito. Dahil may testing na paparating. Kasi pag ganado ka na sa testing, baka hindi mo kayanin kapag hindi ka naganda. At pagtakin mo, kapag ka naganda ka, tanda mo palagi, iyaharap ka at haharapin mo ang demonyo. Kung ikaw naman na hindi naganda, ikaw ay nakikinig ngayon salita ng Panginoon at hindi ka naghahanda, wala nang paghahandaan sa'yo, hindi mo nyo dinilin. Bakit po? Barkada ka niya. Tama ba? Pero kung ka naghahanda ka palagi, dahil alam mong Panginoon, hindi mo kaya yung araw-araw ng buhay, yung battle palagi Panginoon, dahil yung temptation, laging present yan, hindi yan nawawala. Ano? Temptation is always present in our life as a Christian, as a born again, as a believer, as anak ng Panginoon, eh, present ko lagi yan, hindi yan nawawala. Hindi importante kung matagal ka ng Kristiyano. Kung matured ka ng Christian, hindi importante yun. Tama, importante dyan mga kapatid, sinusuko mo ba araw-araw yung buhay mo sa Panginoon? Amen. Naalala mo ba ang Diyos sa araw-araw ng buhay mo? Tama? So yun ang importante dyan. Yung pagiging mature bilang isang Christian, makikita mo yun, how you depend on God's Word. Paano ka dumidepende sa salita ng Diyos kapag nandun ka sa testing and temptation. Kapag nandun ka sa battleground ng wilderness, sabi nga yung wilderness, walang ibang source ng buhay doon. Anong meron doon? Bato. Tama? Ang meron doon, buhangin. Meron doon, disyerto, mainit. Kaya kapag ka nasa testing ka, mararamdaman mo yun, boring. Tama? Nababato ka. Tama ba? Parang wala nang pag-asa, walang source. Tama ba? Ano pa? Dry. Anong nangyayari? Mainit. Mainit ang ulo. Nasa testing ka. At kapag ka nasa testing ka, yung tatlong bagay na sinabi ng Panginoon, ulitin mo lang yun.
Yun ang katandaan mo mga kapatid. Be rooted in God's Word. Do not put your God to the test. Worship the Lord, thy God only. Tama? Maging source mo ang Panginoon sa lahat. Ano ba? Huwag mo nga laging i-test ang Panginoon sa buhay mo. Pangatlo, sambahin mo nga ang Diyos. Tayo lahat ay tuloy.